Tayo na nga. Dito na nag-uumpisa ang ating accommodation reveal ng Denso. Ano bang meron dito sa accommodation na to? Tara silipin natin. Although na alam ko na ayaw ni Krista na i-reveal ang loob nito, pero ito ako gagawin ko kahit na ayaw niya. Alright. So tara, puntahan natin yung looban nun. Ano ba nga asahan natin sa loob, no? Tara. So mayroon ditong Yossi break. Mayroong Yossihan dito. Pwede kayong mag-Yossi dito sa lugar na to. Tapos mayroon ditong parking space ng mga bike. Puntahan natin. Marami nagre-request ng accommodation reveal eh. So ngayon ko lang ginawa. Ito yung bike ko. Ayan. Ito yung mga bike nila. Napakadami yan. So hindi na ako nakapag-video sa baba dahil nandun yung may-ari. Pupunta tayo sa kusina. Doon tayo magbablog ng konti. Ito yung kusina sa second floor. Alright. Malambot na to. So ito yung kusina guys. No? So ito yung kusina guys. Ayan, merong 4 na lutuan dyan. Second floor. 4 yan. Tapos merong mga cabinet. Ilagay na ng lock para may privacy yung gamit nila. Microwave na din. 4 yan. At ito nagbara. Nagbara lang yan kasi yung mga naunang Pilipino rito walang disiplina eh. Kaya nagkaganyan. Alright. Ayaw na ayusin ng may-ari. So ito yung sa akin. Ayan. Alright, dalawa yan. Ngayon nakita tayo sa dishwashing area. Punta tayo. Boss, ganda ng jacket mo. Fresh Metro. At ito siya. Mayroong 3 washing machine. Yung isa nasira ito eh. Tubig pa rin. Wala na yung tubig. May Samsung. Dito ako madalas naglalaba. Tapos ito yung malakas na washing. Whirlpool. So, ganoon lang dito. 3rd floor siya, malaki siya. Mamaya libutin natin sa labas. May nagbebenta rin ng mga pagkain dito. Ayan. Pancit Canton. May bigas. Ayan. Hindi nyo kailangan lumayo. Meron na dito. Yan sabi ni Boss Mel. May soft drinks din dyan sa loob. So ito na nga kasi nga ginawa ko tong video para yung mga susunod na mga Denso na empleyado kasi meron kasi ditong sa panon job yung mga na-hire ng EMS, ESII, merong mga 1 year lang. Tapos meron din sa Peridot. Ito nga yung building namin. Ito yung building namin. Tapos ito yung accommodation ng mga EMS. No? Ayun. Ginagawa ng video na to para siyempre yung mga susunod uli na batch ng mga Pilipino na magtatrabaho sa Denso, at least mayroon na kayong idea kung ano itsura ng accommodation nyo, no? So pwede kayo dito magtanim. Tanim kong broccoli. Yan, malaki na siya, boy. Pwede na bang kainin to, maliit pa. Yan, broccoli ko yan, guys. So yun na nga, guys. Ito yung kwarto ng accommodation ng mga babae. Sobra. Napakadaming babae dyan. Ilan lang yung lalaki dyan. Sa kabilang building. Ngayon yung Smart 1. Ito yung Smart 2. So yun na nga. So mamaya papakita ko naman yung itsura sa kwarto ko. Yung mga kwarto dyan, mayroong pantatluhan. Mayroong mga pandalawahan. So kung napwesto ka sa tatluhan, yes, maluwag siya. Pero may konting disadvantage kasi kapag doon ka napwesto sa tatluhan, baka kasi magkakaiba kayo ng shift, mahirap makatulog, mahirap makakilos. Hindi katulad sa dalawa, although medyo masige pero maganda yung privacy. Hindi katulad sa tatluhan. Pero anyways, nasa sa inyo naman yan kung saan kayo komportable, di ba? Gano'n ba kalayo yung company from Smart Room, accommodation hanggang doon sa Denso. So para maglalakad lang kayo ng mga kulang-kulang 10 minuto, nandun na kayo sa Denso. So naglalakad lang kami, papasok, papuntang Denso. Gano'n lang kalapit, no?
So, ano bang masasabi ko, no? So, ayun, okay naman dito. Kung i-rate natin, no, yung accommodation dito, pwede ko siyang i-rate ng nasa 8. Okay naman yung paliguran nila, check. Yung kusina, medyo alanganin kasi hindi maganda yung exhaust system nila sa kusina. Pag nagluto ka, may ulam ka na kagad. So, ang rate ko doon parang nasa 5. Pero sa kwarto mamaya makikita nyo kung ano itsura. So ngayon pag-usapan natin kung ano yung reaction ko dito sa accommodation. Yes, maganda siya kaso nga lang medyo stricto yung yung caretaker. Hindi kayo pwede magwalwalan ng sobrang ingay. Kapag naman kasi meron nagkakantahan, hindi naman masyadong dinig. Pero meron talaga mga ibang Pilipino masyadong sensitive eh. Konting kaluskos lang reklamo agad eh. Wala, mamimiss ko tong yung lugar na to. Marami na rin tayong naging kaibigan dito, lalo yung mga followers ko. Alright, so maganda. Maganda memories. Isang taon mahigit din ako dito. Mayroong mga na-endo. Naabutan ko yung mga na-endo. Tapos ngayon maabutan ko din yung mga may-endo ulit. Tapos ngayon, isa na rin ako sa aalis. So yun, ingat kayo palagi, no? Bago matapos yung video, papakita ko yung kwarto ko. Lahat naman pwede nyo lang gawin dyan. Medyo may kalayaan naman. Kaso, ang problema, medyo malayo sa city. Kailangan nyo pang sumakay ng bus or kailangan talaga may bike kayo, sarili nyong bike para maagala kayo sa buong Shakespeare Bar, no? So anyway, so yun tara, bago ko tapusin tong video na to, ito na ipapakita ko ng itsura ng kwarto ko. Kwarto namin, alright. Bahala na kayo mag-react. Kasi doon sa kwarto, pwede kayong, basta kung ano makita nyo doon sa kwarto ko, pwede nyo rin gawin sa kwarto nyo. Alright, so let's go. So ito yung kwarto namin, kwarto ko. 27. Pasok mo dyan. Meron na agad refrigerator dyan. Yan. Meron mga karne dyan. Ito yung palikuran. Pwede kayo shower room. Shower room. Ayan. Isang kwarto lang siya. Tapos ito naman yung CR. Bathroom. Malinis naman siya. Tuyo. Malinis yan. Ito yung lamesa. Ito refrigerator din yan. Mga ulam, gamit. Ito yung kwarto. Ito yung kwarto ko. So, yung isang kama nandito. Ayan. Isang kama nandiyan. Tapos yung isang kama is ito. Ayan. Yan yung isang kama. Ito yung kama ko. Alright. So, ito yung lagay. May heater. Sinasa bintana. So, buksan natin ng konti. Ayan. At saka sa labas. Ayan. Kita nyo na yung smart toy dyan. So, yun. Sana nag-enjoy kayo guys. So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa nakita nyo. Follow nyo na lang ako sa mga susunod na adventure ko. Follow and subscribe. So, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo palagi. Healthy, God bless. Sana natuwa kayo sa nakita nyo. Peace.